Ang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Blessed Sunday po sa buhay po ng bawat isa na narito at maging po sa lahat ng inaabot ng piling po ito sa mapagpalang linggo po sa buhay po natin. Sige po, inaanyayahan ko po ang buhay ng bawat isa na tayo po ay tumayo. Pasimulan po natin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Pikit po natin ang ating mga kamay. O mabuting Diyos, marami pong salamat. Dinugtungan mo po ang aming mga buhay para ikaw ay sambahin. Kaya narito po kami, Panginoon, nasa iyong banal na templo. Aawitan ka, sasambahin ka, pupurihin ka. Pag-aalayan ka namin ng oras at panahon, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. Nang dahil sa iyong kabutihan, narito po ka, malusog, malakas. Kaya marami pong salamat. Dahil ang araw na ito ay para sa iyo. Ang aming puso't isipan, Panginoon, ituon mo sa iyo. Pagharian mo ang aming mga buhay. Dahil ibig at nais naming maranasan ka. Dahil pinaniniwalaan namin ang mga salita na narito ka sa lugarin pong ito. Hindi ka nananatili sa isang lugar kundi nasa lahat kang lugar. Kaya ang amuno pong ito, Panginoon, ang apat na sulok ng bahay panambahan mo, punuin mo ng iyong presensya, ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng narito, Panginoon, marami pong salamat. Dahil lahat ng kabigatan ay binigyan mo ng kagaan. Lahat ng problema ay binigyan mo ng solusyon. At marami pong salamat. Nagpakapagod kami sa 6 na araw at ang itong araw pong ito, inilaan namin para sa iyo, para matanggap namin ang lahat ng pagpapaalam. At wala po kaming ibang igit at nais na matanggap sa iyo kundi ikaw. Ang presensya mo, ang kaluwalhatian. Kaya sa mga oras pong ito, mula sa aming nanay sa pananampalataya, Pastora Richie Edward, ang lahat ng ayong anak sa Victorious Miracle Jesus Ministry, ay nagbabalik po sa iyo ng mataas na papulit pagluwalhati mula sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody say, Amen. Amen sa pong pinagpalang umaga sa amin lahat na nagaganap po ka ang bawat isa. Amen. Nagaganap po tayo dahil ang gusto namin yung mabuti. Ito, hindi namin na pupurihin kita. Hallelujah! Yung banal na pangalan, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatibay sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa'yo ka iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Halika't sabahin natin ang Panginoon Jesus. Buhay na wala
Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatupad sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus sa kapatikan ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailang pangatuloy kita. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus sa kapatikan ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan natin upang makasama ang Diyos kailan sama. O Cristo, ikaw ang purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw, O Cristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Isa pa pupurihin ka. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus sa kapatikan ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailang O Cristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito.
po natin sa Panginoon. Ikaw ay mabuti, bawat sandali. Ikaw ay mabuti, bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukulit, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ang aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Patuloy po natin sa bahay ng Diyos. Purihin mo. Narito kami ng patuloy ka namin maaawit. Kasambahin ka ng aming mga buhay. Diyos ng kabutihan. Bawang kabutihan ang nais mo, ibigay mong buhay mula sa gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailan. Bawang kabutihan ang nais mo, ibigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman.
ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, mapakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, mapakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, mapakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Sinubukan ko na hindi ganda sa paningin. Ang lahat ng ito di maparisan yung pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang inibigin. Sinubukan ko lahat, ang kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito di maparisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang inibigin. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan.
ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Sinubukan ko lahat, ang kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y paitat ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang binibigay. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, tapos na iyong pinatunayan. Kaligtasan at kaliyan mo ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, tapos na iyong pinatunayan. Kaligtasan at kaliyan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo sa kagandahan at dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko pinalitan ng ligayang minibigay. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, tapos na iyong pinatunayan. Kaligtasan at kaliyan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw aking awit, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, tapos na iyong pinatunayan. Kaligtasan at kaliyan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Hallelujah, 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 oh hallelujah. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Patuloy ka namin na samba na napapurihan. Lord, salamat Lord sa umagang ito. Simula sa simula hanggang pagtatapos Lord, ikaw maitaas namin, ikaw maparangan namin Panginoon Jesus. Lord, salamat Lord. Sa iyo lang namin nabalik ang pinakamataas na papuri pasalamat.
Sa tanging mong makapangyari pangalan, in Jesus' name, amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat na isa na narito. At sa bago pong attende po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Maging po sa nanonood ng live video, magandang umaga po sa ating lahat. At muli po sa ating nanay sa pananampalataya, sa lahat ng kapastor at pasturahan, mapagpalang umaga po na sa umaga pong ito, napakapalad po natin dahil muli po natin naranasan po yung presensya po ng Diyos. Na yung buhay po natin na, di ba po, sa 6 na araw na lumipas sa isang linggo po, napagod tayo, marami tayong inisip. Pero kapag Sunday na napakapalad po natin, kasi pinapayapa po ng Diyos yung ating mga isipan. Isang katunayan na minamahal po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya, minsan pa po, darako po tayo sa pangalawang gawain po ng Diyos na tayo po ay magkakaloob. Na pagamat napakarami na po nating napakinggan at tinuruan po tayo kung paano po magbigay, ay minsan pa po makapakinig po tayo. Pagamat wala po dito yung Bible ko, pero memory verse ko po siya. Sabi po sa aklat ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito sa verse pong ito ay ibinigay na po ng Diyos yung lahat. Yung higit na minamahal niya ay ibinigay niya pa po sa atin. Ibig sabihin po, tayo po yung magdidesisyon kung paano po natin ito matatanggap. Amen? Kasi bakit po? Parang ganito po siya. Na alimbawa, itong mic, kahit sabihin kong ibigay ko po ito sa inyo, kapag hindi nyo po ito kinuha, hindi ito mapapa sa inyo. Na, yun nga po yung nung sa buhay po ni Abraham po, mga minamahal kong kapatid, sa aklat po ng Genesis chapter 12, na 75 years old po siya pinangakuan ng Panginoon. Unang pangako po sa kanya ng Diyos na magkakaroon po siya ng anak at pagpapalain niya yung lahat po ng bansa. Saan man siya mapunta, yung lahat ng lahi niya ay mapagpapala. Yung isa-isa, unang condition po sa kanya ng Diyos, iwanan niya yung pamilya niya. Iwanan niya yung ama niya, ang lugar ng ama niya. Pero sumunod po si Abraham. Nang dahil sa kanyang pagsunod, muli na naman po siyang sinubok ng ating mahal na Panginoon. Tinis na naman po yung kanyang pananampalataya. Yung kaisa-isa niya pong pinsan o kamag-anak na si Lot po, na mahal niya, parehas po sila mayaman. Pero sinabi po ng Lord, makipaghiwalay ka na sa kanya. Kasi napakarami nyo ng kayamanan, baka mag-away lang kayo. Yung kahit mahal na mahal ni Abraham si Lot, ay nagawa niya pa rin iwan ng dahil po sa Diyos. At hindi po doon natapos. Muli po sinubok si Abraham, yung pananampalataya po ni Abraham. Sa paano naman pong pamamagitan. Nung magkaanak po siya kay Hagar at yung anak niya po ay si Ishmael. Nang dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos kay Abraham, muli niya na naman pong sinubok si Abraham. Sige nga, kung mas mahal mo ko, sige, paintulutan mong umalis si Hagar at ang kanyang anak na si Ishmael. Mahal na mahal ni Abraham si Ishmael kasi siya yung panganay sa, yung anak niya po sa ibang babae. Sa sobrang pagmamahal ni Abraham, sinusunod pa rin niya po ang Diyos kahit napakabigat po sa kanya. At ang higit po sa lahat na pang-apat pong sinunod ni Abraham sa ating mahal na Panginoon, yung kaisa-isang tunay ng anak sa kanyang asawa na si Sarah po, ay alam na po natin na si Isaac po ay hinihandog po ni Abraham. Pero hindi po yun tinuloy. Kasi bakit po? Pinigilan po siya ng anghel ng Diyos. Sa ganun pong paraan, yung panghuli pong pagsubok na dinaanan po ni Abraham nung ihahandog niya po si Isaac ay nung napaglampasan niya po iyon, nandun na po nagsimula at natanggap po ni Abraham yung lahat ng pangako po ng Diyos. Ibig sabihin po, yung lahat ng pangako po ng Diyos sa ating mga buhay, kinakailangan muna po ng pagsunod
bago po natin matanggap yung pagpapala. Kung walang pagsunod, walang pagpapala. Kasi kung hindi po sumunod si Jesus Christ sa ating Amang sumasalangit, lahat ng tao walang kaligtasan. Yung deserve po natin na mapunta po tayo sa impyerno. Kasi bakit po? Di ba po kung nung wala pa po tayo sa Panginoon, normal na po sa atin magkasala. Hindi na po natin hahanapin yung kasalanan, kundi naghahari po sa atin yung kasalanan. Amen po ba? Sa kabutihan po ng ating mahal na Panginoon, nung naghari po siya sa atin, tinanggap po natin siya, sumampalataya po tayo sa Kanya. Nung dating tayo yung naghahabol ng kasalanan, tayo na yung hinahabol ng kasalanan. Kasi bakit po? Alam na natin kung paano iwasan yung kasalanan. Dati, tayo yung naghahabol ng kasalanan, di ba po? Wala, yung parang gumawa tayo ng kasalanan, normal lang. Wala na tayong pagsisisihan. Pero, nung napunta po tayo sa Lord, ay yun po, nagkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Ang dahil po sa Espiritu po ng Diyos na ibinigay po sa atin at ng salita po ng Diyos. Kaya ito po yung gusto ipunawa po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi po tayo sumunod sa Kanya, ibig sabihin, mayroong kapahamakan po sa atin. Ibinigay na po ng Diyos yung lahat, yung buhay na walang hanggan, lahat ng pera, lahat ng kayamanan, lahat ng pangarap mo, ibinigay na po ng Diyos. Yung kinakailangan lang po natin para ito po ay matamasa, ay yung pagsunod. Dahil si Kristo po, hindi po siya mailalagay sa kanan po ng Diyos kung hindi po siya sumunod sa ating Amang sumasalangit. Nang dahil sa kanyang pagsunod sa ating Amang nasa langit, nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa, ay luluhod sa Kanya. Ibig sabihin po, kapag tayo po ay nagbibigay po sa ating mahal na Panginoon ng buhay, ng ikapo, ng pera, anuman yung ibinibigay po natin sa Kanya, yung time, talent, treasure po natin, ito po ay, yung diablo po ay lumuluhod po sa atin. Kasi bakit po? Ang Diyos yung makikita niya po sa atin. Kaya sinabi po ng Diyos na sa Jeremiah chapter 1 verse 12, ito po yung napakahilig ko pong bulay-bulayin sa lahat po ng verse. Na sabi po doon na binabantayan ng Diyos yung kanyang mga salita upang ito po ay mag-anak, mangyari. Tinanong ko po ang Lord, bakit mo po ito binabantayan? Dahil nakasulat po sa aklat ng Daniel chapter 10 verse 30 na kapag minsan po kahit i-answer prayer na po tayo, kapag uutusan na ng Diyos yung anghel para dalhin po sa atin yung lahat ng gantimpala, pagpapala po natin, binababa niya po yung lahat ng diablo sa yung papawid. Kapag mas makapangyarihan yung diablo na nakasalamuhan niya, matatalo po siya. Ibig sabihin, hindi po makakadating agad sa atin yung gusto po natin. Kaya di ba po, minsan po, may mga pananalangin po tayo na akala natin na hindi tayo sinasagot ng Diyos, akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos, kinakailangan muna po natin maglaan pa ng oras para ito'y makuha po natin. Kailangan muna natin makipagbaka. Kasi bakit po? Answer prayer na po tayo, kaso yung may diablo na humaharang. Noon pa man, wala pa po tayo, may diablo na. Ang kailangan po natin, pagamat walang kapangyarihan ng diablo sa ating mga buhay, kundi nang dahil sa ating kapabayaan, kaya po tayo nadadaya. Nananakawan po tayo ng diablo. Kaya gusto ng Diyos na siya mismo yung magbantay ng kanyang salita kasi yung diablo walang kapangyarihan sa kanya. Ano man yung sinabi ng Diyos, kaya niyang gawin. Ano man yung pangako ng Diyos, kaya niyang tuparin. Kasi po, siya po ay makapangyarihan. Kaya nung sinabi ng Diyos na magbigay kayo at kayo'y bibigyan ko ng siksik, diglig at nagumapaw, totoo po yun. Kasi kung hindi po totoo yung salita po ng Diyos, hindi tayo mababago. Di ba po? Kung hindi po totoo yung salita ng Diyos, wala po tayo dito. Kasi bakit po? Hindi nagrema sa atin yung salita ng Diyos. Hindi tayo nabago ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, ang Diyos at ang salita ng Diyos ay totoo. Yung kailangan lang po natin maniwala. Yung kailangan lang natin sumunod para yung lahat ng pagpapala ay ating matamasa. Kaya, mga naunawaan niyo po ba? Kaya kung naunawaan po natin, sige po, tayo po ay magbigay sa ating mahal na Panginoon ng may kagalakan.
O makapangyarihang Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Kaya po kami nagbibigay dahil Ikaw yung unang nagbigay sa amin, Ama. Kaya sa mga oras pong ito, yung mga salita mong pinapaniwalaan po namin, na lahat ng nagbigay sa iyo, Panginoon, lahat ng pinagpupunan nila ng kayamanan, lahat ng kanilang pinagtatrabahuan upang makapagbigay sila sa iyo, Panginoon, lahat ng pinagkakakitaan nila, i-bless mo po ito, i-bless mo ang kanilang mga buhay, ibalik mo po ito sa kanila ng siksik-liklig at nag-umapaw. Pangako mo ito na lahat ng plano at tangka ng Diablo sa kanilang mga buhay ay ito'y sasawatahin mo. Kaya narito po kami, Panginoon, nananalangin, Panginoon, dahil sinabi mo, inuutusan po namin ang lahat ng kayamanan na pumasok sa iyong iglesia pong ito. At marami pong salamat. At ang lahat ng ninakaw ng Diablo sa iyong mga anak, ibalik mo po ito. Utusan mo po ang Diablo sa mga oras pong ito na ibalik ito sa kanila ng makalibong ulit. At marami pong salamat dahil ito'y naganap na. Inaari na po namin. Salamat po. Narito po kami. Nagbabalik po sa iyo ng matas na papulit pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. At muli po, inaanyayahan ko po ang buhay ng bawat isa na tayo po ay tumayo sa presensya po ng Diyos. Handa po natin ang ating mga sarili. Muli po natin itaas ang ating mga kamay. Ama, kung paano kami sabik na papakinggan ng mga salita. Mas higit ka na sabik para kami ay turuan sa mga oras kong ito. Kaya kami narito, Panginoon, nang dahil sa iyong kahabagan. Mula sa wala nagkaroon kami, Panginoon. Mula patungong impyerno nagkaroon kami ng kaligtasan patungo sa iyong kaharian dyan sa langit. Kaya ang mga salita mo na ipapaunawa, ituturo sa amin sa mga oras pong ito. Itanim mo sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, upang kahit anuman yung gawin po namin, hindi namin ito malilimutan. Kaya Panginoon, inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan, sa aming harapan, sa pamamagitan ng lingkod mo, sa buhay ni Pastor Ricky Alvaro. Sa salita po ng Panginoon, tayo po natin makapag-alay pa ng isa pa pong awitin sa ating Diyos sa buhay. Amen. Lord God, isa pong pagsamba na tugod sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Come on, church, pari pa niya taas ang ating dalawang kamay sa harapan ng Diyos sa buhay at magyuko po tayo ng ating pong ulo. Pikit po natin ang ating pong mga mata at mag-focus po tayo sa presensya po ng Diyos sa buhay.
a word of worship, Panginoon. Nakarapat-dapat po sa iyong pangalan. O narito kami po mga nilalang, Diyos. Hindi lamang isang awitin ang ibig na iparinig sa iyo, kundi isang puso, isang kaluluwa, Panginoon, nag-aalay po sa iyong totoong pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ng Diyos. Oh yes, O Lord Jesus. Salamat sa buhay nito na pinagkatiwala mo na taglayin po namin sa araw po nito sa mga nakalipas pong mahabang panahon, O Diyos. Ngayon po lagi mo kami paunawa sa amin, O Diyos. Ang iyong kalooban dito sa lupa kung paano sa langit. Kaya sa amin pong pagpapatuloy, O Diyos, yung gawain, wala po kami bang bitingin, kundi patuloy kang makilala sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong mga banal na salita. Kaya po rin, O Diyos, lahat ng karangalan sumay lamang kami mabuting Diyos. In the mighty name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. Hindi maaaring na po tayo mo po. Ating microphone. Praise God. So, Lord to God, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Lahat po tayo may kamay, kaya lahat po tayo pumalakpak. Lord to God. Praise God. Minsan pa po, mula po sa Victorious Miracles Ministry, natin pong kinakabilang iglesia na nabuhay po sa puso po ng Lord, na kanyang na pinangunahan ng kanyang lingkod, ang kanyang buhay po ni Pastor Richie Dradan. At mula po sa makatuwang at kabalikat niya sa ministeryo, wala man po sila sa lugar na ito, sa sangkapastoran, sa lahat nga po ng full-time at hindi full-time ng mga manggagawa, sa inyo po lahat na narito at sa ating pong live viewers, mula po sa pangalan ng Panginoon, ako po'y bumabati po sa inyo ng isa pong matagumpay po na araw at linggo sa buhay ng mga sabihin. Salamat po natin ang Diyos sa buhay. Praise God. Tayo po bang lahat ay pinagpala? Amen. Dahil ang Diyos po natin ay ito na nga pong nagpapala sa ating pong mga buhay. Lord to God, lingid po sa inyong kaalaman, ang buhay po natin ay kakagaling lamang po sa misyon. At yung iba po alam naman po ito, amen. Galing po tayo sa 2 chapter po ng Victorious Miracles Ministry at karangalan ko pong ipatotoo sa inyo pong harapan ang mga gawain po ng Diyos ay tunay nga pong tuloy-tuloy po ang tagumpay. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Nagkaos nga po tayo ng matagumpay na anibersaryo sa lugar po ng Lipa, Batangas chapter. Kasunod po nito ay ang Salong, Calaca, Batangas chapter. Amen. Tunay nga po na ang pisikal na kapaguran ay atin pong naranasan. Patutuko lamang po sa inyo na halos wala po tayong mga tulog, halos walang pahinga, amen. Pero ako po'y nagpupulit at kapasalamat sa Lord dahil kasama niyo po sa araw po nito ang atin pong mga kaluluwa ay nakatakda po sa pamamahinga, amen. Dahil ang araw po ng linggo ay para po sa atin pong mga buhay ay tinalaga po ng Diyos para tayo po'y mamahinga. Hindi sa pamamagitan po ng pagtulog. Kung sa usaping pagtulog lamang po ay napakasarap po talaga matulog. Amen. Sa amin pong kalagayan, halos wala po kaming tulog. Ang sarap po matulog pero hindi po yun yung amin pong pinili. Amen. Kundi mas pinili po natin na tumungo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pagsamba, pagpupuri, ng ating pong pagdalos sa gawain po ng Diyos sa buhay. Especially tayo po ay meron pong kinahabagan po ng Lord na tungkulin. Amen. Yeah, glory to God. Kung paano po nagtagumpay ang mga nakalipas po na anniversary sa nagkaiba't ibang chapter. Amen. Wala pa naman po nagaganap na anniversary po sa Angono na po. Pero ako po ay nagagalak at nananabik na dahil alam ko pong daginang bagay po ang ipapangyari po ng Lord sa araw na yun. Amen. Kasi ngayon pa lamang po. Praise God. Ngayon pa lamang po hayag na hayag po ang pagkilos po ng Lord. Amen. Dahil ang mga magagawa po ng Diyos ay narito at tuloy-tuloy po na nag-aabot. Amen. Marami po at kaluluwa at nariyan nga po ang ating pong minamahal na magulang. Salamat po sa inyo pong buhay na nakarating po kayo. Amen. Palapan po natin sa kanya pong buhay. Amen. Kaya, sige po, hindi na po tayo magpakahaba. Alam niyo po ba na nito pong mga nakalipas po na anibersaryo, nagkaiba't ibang tema po yung ibinaba po ng Lord sa bawat chapter at hindi po may kakailan ang bawat kapahayagan ay magkakaugnay. Amen.
Dito po ako, ibig ko pong ibahagi po sa inyo yung pinaka-last, amen, na kung saan akin pong napakinggan sa lako po ng, alam niyo po, sa Salong. Ito po yung pinaka-latest po na nagdaos po ng anibersaryo ngayong buwan or ngayong taon po na ito. Yun nga po, sa pagtayo po ng lingkod po ng Diyos, talagang hindi lamang po natin narinig yung boses ng lingkod ng Diyos, kundi lahat ng mensahe na dinala niya po sa pangangaral ay talagang bumuon po sa atin po mga kaluluwa. Amen. At sabi po ng pamagat ng kanilang anibersaryo kahapon ay from least to greatest. O kung atin po sasalin sa Tagalog po ay mula sa pinaka-kaunti patungo sa pinaka-dakila. Amen po ba? At dito po yung nakatala sa aklat po ng Isaiah chapter 60 verse 22, atin pong buksan. Sabi po diyan ni Prophet Isaiah, isa pong nakakapanabik na propesya para sa bayan po ng Lord. Sabi po diyan, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam, at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako po ba nasundan ng bawat isa? Verse 22 po yan ng Isaiah, amen, chapter 60. Sabi po ni Yahweh, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Na po, sabi po ng Bible, sabi po ng Lord na nangangako na mula daw po sa pinakamaliit na lipi, amen, o angkan ay dadaming mainam. From least to greatest, or para patungo po sa mataas po na bilang, pinakadakilang bilang. Amen. At ito po yung pangako ng Diyos hindi lamang po sa kanyang bayang Jerusalem. Amen. Kundi sa lahat po ng naniniwala at sumusunod sa Diyos. Amen. Ano po yung pangako po ng Diyos? Na mula po sa pinakamaliit, kung pinakahuli, tayo po iangat po ng Lord patungo po sa pagdakila. Sa mundong pong ito, wala po ditong nagnanais na yung kanya pong buhay ay mas lalo pong humirap. Amen. Lahat ng mayaman ayaw po nilang maghirap. At lahat ng mahirap ayaw po nila maghirap pa ng gusto. Do you believe, church? Amen. Lahat ng mayaman gusto po nila yumaman ng yumaman. At lahat ng mahirap marahil ay nagmimiti sa kanilang puso na kahit pa paano, alam niyo po yun yung makaahon. Yun po ba ang sabi po ng mga matatanda, hindi lamang kakain ng 3 beses isang araw. Amen? Wala pong tao na gusto pong maghirap. Amen. Ngayon po, yamang ang lahat ng tao ay ayaw pong maghirap, ayaw pong, kumbaga sa manatili sa pinakamababang posisyon, kalagayan ng buhay, estado po ng buhay, mas lalo na po ang Diyos. Do you believe, church? Mas lalo po ang Lord na ayaw niya pong makita ang sino mang nilalang niya, ito man po ay sumasampalataya o hindi po sumasampalataya sa Kanya, ayaw po ng Lord na makita po ang lahat ng Kanyang nilalang na ano po, na mag-struggle, maghirap, at mas lalo po yung tawaging, alam niyo po yung nakatakda sa parusa. Dumating nga po isang yugto sa Biblia na meron pong lingkod ng Diyos na nagngangalang Jonas ay sinugo po sa Ninive. Amen. At bunga po ng pagsuway ni Jonas sa paunang alam niyo po yung pagsugo. Alam niyo po, sa puso po ng Diyos, grabe pong kalungkutan niya. Hanggang sa pinakadulo po ng kwento ng aklat ng Jonas, talagang grabe po yung kalungkutan ng Diyos. Dahil sabi niya po kay Jonas, ikaw nga Jonas, diyang puno na sinilungan mo, biglayang natuyo sa katanghaliang tapat, nalungkot ka at sabi niya po roon na hindi naman ikaw ang nagtanim niya, pero nalulungkot ka. Sabi niya, ako pa kaya na makita ko ang kalagayan ng Ninive. Alam niyo po kung anong kalagayan ng Ninive? Kompleto po sila sa kasalanan. Amen. Naroon po yung mga gawain po ng kahalayan, ng mga bakla, ng mga tomboy. Naroon po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat po ng uri ng bisyo, marahil po ay naroon. Lahat po ng walang hilig sa kabanalan ay presente po sa lugar po ng Ninive. Amen. At sa patuloy at paaraw-araw po na nakikita po ni Yahweh o ng ating Diyos sa buhay, ang kalagayan ng Ninive, wala pong Diyos na matutuwa. Amen, na ganun po yung kahinatnan po ng kanya pong mga nilalang.
sa parte na lamang po ng isa pong magulang, kahit hindi pa po ako magulang, naniniwala po ako na wala pong magulang na araw-araw niya po makikita yung kanyang anak na naghihirap. Amen po ba? Nag-struggle. Mawalan lang po ng panggatos ang anak, grabe na po yung durog po ng puso ng isang ina. Amen po ba? Ang isang magulang na ang isa pong magulang na nagpapaaral sa kanya pong mga anak, isang araw lamang po wala po yung may abot na baon sa kanyang mga anak o mga apo, ay talagang grabe po nakakadurog po sa puso ng magulang po yan. Saksi ko po yan sa buhay po ng aking mga magulang nung kami po ay, o nung ako po ay nag-aaral pa lamang. Amen po ba? Kaya dito po alam niyo po ba mga minamahal, bilang isang tao, ikaw man ay naniniwala o hindi naniniwala sa Diyos, meron ka mang katungkulan bilang isang mangangaral or walang katungkulan anumang ministeryo sa loob ng church, bago man po tayo matagal, alam niyo po ba na walang sino mang tao, ulitin ko po, na gusto po ng Diyos na mag-struggle or mas bumaba, sumubsub pa sa kanya pong kalagayan. Amen? Lalong na po yung mga taong nasa kasalanan. Gusto po ng Lord lahat ng lugmok, lahat ng baon sa kasalanan ay maiahawon niya lahat. Amen po ba? Kaya nga po nagkaroon po ng talata sa Biblia na for God so loved the world, ano po, na ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi po mga pahama, kundi mga karoon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ayaw po ng Lord na kahit sino man ay makita niya po naghihirap ang kanyang buhay. Kaya alam niyo po ba na ang ating pong Diyos, yamang kalooban niya po ng lahat po ay umangat, lahat po ay pagpalain, lahat po ay payabungin. Maaari po natin siyang ituring na isang Diyos, o sa wikang English ay He is the God of multiplication. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ngayon, noon pa man po mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, para sa lahat po ng nagbabasa ng Biblia, para sa lahat po na nakakaalam ng salita po ng Diyos sa buhay, mula pa man po sa lumang tipan, sa aklat po ng Genesis, amen po ba? Patungo po sa bagong tipan, sa aklat po ng Mateo, parehas pong mga linya na namumutawi sa bibig po ng Diyos ang atin po. Sabi niya po sa unang tao, ano po? Humayo kayo at punuan ninyo ng inyong lahi ang buong sanlibutan. Amen po ba? Yung gustong-gusto po ng mga taong magparami po ng mga anak, gusto po nila naririnig po yung linyang, umayo kayo at magpakarami, sabi daw yun. Gusto po yun ng mga taong ayaw po mag-family planning. Amen po ba? Na taliwas po yan sa malalim pong kapahayagan ng Diyos sa buhay. Amen po. Alam niyo po, kung unawain po natin ang Biblia sa mas malalim pong kapamaraanan, sa tulong po ng Espiritu po ng Diyos sa buhay, ang mandato po ng Diyos sa unang nilalang niya na mga tao, si Eva sa si Adan, sabi po ng Lord, umayo kayo at punuan ninyo ang buong lupain. Na naulit po siya sa kalagayan po ng mga alagad, na sabi po doon ng Lord sa mga alagad, umayo kayo at gawing alagad ko ang buong sanlibutan. Alam niyo po, kung unawain po natin, marahil doon sa aklat po ng Genesis ay ginagawa po nila itong, alam niyo po yun, katuwaan, kagalakan, palusot, na hindi po nila masupil yung pagdami po ng miyembro ng pamilya. Amen. Kasi sabi po nila, mayo kayo at magpakarami. Amen. Pero hindi po nila naunawaan, hindi po nila narinig marahil yung sinasabi po ng Diyos sa aklat ng mga alagad, na hindi po lalayo sa sinabi po ng Diyos kay Eva sa kay Adan, na ano po, umayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Ang pagdami po ng tao sa sanlibutan ay kalooban po ng Diyos sa buhay. Pero hindi po yung pagdami po ng kasalanan. Alam niyo po ba, kasabay po kasi ng pagdami po ng tao sa mundong ito ay siya naman pong pagdami ng mga kasalanang ano po, nagagawa po ng tao. Habang padami po yung bilang ng mga tao, padami rin po ang paggawa ng kaharas. Ano po yun? Ayun, hindi ko ma-pronounce. Karahasan, yan. Yung paggawa ng kahalayan, paggawa ng karasuan,
Number one, ayaw po ng Diyos. Palawak ng palawak po yung mga sumasamba po sa mga gawa ng tao. Amen. Ayaw po yan ng Diyos. Ang gusto po ng Lord, habang dumarami yung mga tao, sambahin nila ang Diyos. Gusto po ng ating Panginoon sa lamang po ang Diyos na kilalanin at paglingkuran ng lahat ng kanya pong mga nilalang. Kaya sa Victorious Miracle Jesus Ministry, alam niyo po ba na kung paanong kalooban po ng Lord na dumami po yung unang tao sa pangunguna po ni Eva sa kani Adan. Kalooban din po ng ating mahal na Panginoon na dumami po yung ating pong bilang. Sabi ko nga po sa Lord, ano po bang maaari kong ibahagi sa dako ng anguna sa pagtayo ko ngayong araw ng linggo? Amen. Sabi po ng Lord sa akin, anak, ibahagi mo rin sa kanila yung narinig mo at isang katunayan na from least to greatest, ganun ang gagawin ko sa ministeryong ito. Alam niyo po kasi ang dako ng salong, para sa mga hindi po nakakarating po sa lugar po na yaon. Ang lugar po ng salong ay, bagamat napakarami pong bilang ng mga tao sa lugar po na yun, kitang-kita ko po kapag kami po ay napaparoon sa Long Batangas, bagamat napakarami po ng bilang ng mga tao po ron, alam niyo po, isa po nakakalungkot sa puso po ng Diyos, yung po bang sa araw po ng linggo, makikita lamang po ng Panginoon ay hindi nga po aabot ng 10 ang bilang ng mga sumasamba sa Kanya. Amen? Kasi marahil ang mga tao po doon ay iba po yung sinasamba sa araw po ng linggo. Ang sinasamba po ng mga tao sa lugar po na yun ay yung paghahanap buhay, pagtatrabaho sa loob po ng bahay, kagaya ng pagluluto, paglalaba. Amen po ba? Yung mga estudyante naman po, kung hindi po pag-aaral ay paggawa ng kasalanan sa mundo. Isa pong kalungkutan sa puso po ng Lord na naroon po ang ministeryo ng Diyos na nagtuturo po ng kaligtasan, ng pag-ibig una at higit sa lahat. Subalit nakikita po ng Lord na yung bayan po na yaon ay talaga naman pong kinakailangan po mas lalo pong makarinig ng Ebanghelyo. Kaya marahil po sa pananalangin po ng lingkod ng Diyos na nakatalaga sa lugar na yaon, si Pastor Flora Barico, ito po yung ipinaunawa sa kanya. Nga dapat pong matanggap po ng buong Victorious Miracle Ministry, lalong-lalo na po kapag ang church po ay nagpapasimula pa lamang. Amen po ba? Kagaya po ng Angona chapter, hindi po lingid sa aking kaalaman, hindi pa naman po ito inabot po ng ilang taon. Marahil ng mga unang panahon, na hindi pa po siguro ako nun mananampalataya na pasimulan ng lugar po na ito. Subalit ang pagkakaroon ng formal na gawain po ng Diyos sa lugar na ito ay hindi pa naman po talaga ganun ka-formal. Amen po ba? Pero magiging formal, amen. Nagsimula na po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po ang lugar ng ano, huwag po natin ikalungkot, amen, na hindi po tayo kagaya sa ibang churches, kagaya ngayong araw na ito, mga pa-Victorious Miracle Ministry o ibang simbahan, karamihan po sa kanila ay nagpupunuan po yung kanila pong mga churches. Mas maigi na po ang magsimula sa kaunti, patungo po sa pagdami, kaysa madami patungo po sa pagkakaunti o pagkawala. Amen po ba? Ngayon po, ang Victorious Miracle Jesus Ministry sa lahat po ng dako na tinindigan po nito, magandang balita na ang plano po ng Diyos sa ministeryong ito ay from least to greatest. Mula sa pinakaunti o pinakahuli, ito po'y dadalhin po ng Diyos sa pagtakila o sa pinakamadami. At napakapalad po, ako'y naniniwala, napakapalad po ng sinumang tao, bata man matanda, anumang pong relihiyon ang pinanggalingan po niya, anumang pamilya ang panggagalingan niya, kapag siya po'y napabilang sa ministeryong ito. Bakit po? Ang pangako po ng Diyos ay totoo sa ministeryong ito. Amen? Kitang-kita ko po, pagpasok ko po sa church po na ito na po, isa pong baguhang kabataan, wala pong muwang salita po ng Diyos. Saksi po ako kung paano po nagsimula, hindi man po yung pinagsimula ng ministeryo pong ito. Subalit sa nadatnan ko po, hindi naman po talaga ganun kadami. Amen? Noon po, ang alam ko lang, ang mga mananampalataya ay Bicol at main church lamang po. At habang tumatagal po ako, nalalaman ko po na meron din po palang, yan po, meron pong Kainta, meron pong Taytay. Amen po ba? At nitong nakaraang pandemya, nadagdagan pa po ng Batangas chapters. Amen? Kaya, saksi po ako na totoo po ang pangako po ng Diyos sa ministeryong ito.
na mula po sa maliit na lipi kagaya po sa bayan ng Diyos. Sabi po dito sa Isaiah 60 verse 22, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Yan, kita niyo po, pangako po yan ng hindi lamang po sa kanyang bayan sa Jerusalem, kundi para sa lahat po ng sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos sa buhay. Sa lugar po nito, meron po ba yung sumasampalataya sa Diyos? Ipalakpak pa natin ang ating po mga palad. Kung tayo po'y sumasampalataya sa Diyos sa buhay, alam niyo po, asahan po natin na tayo po'y lalago. Tayo po'y dadami hindi lamang po sa bilang, kundi maging kung ano po yung meron po sa atin na ipinagkatiwala po ng Lord, damay-damay po yan na papalaguin po ng Diyos. Amen po ba? Saan po tayo nakakita ng isang puno na lumago na ang lahat tapos naiwanan yung isang sanga? Amen. Di ba sabay-sabay po silang naangat? Habang lumalago po yung puno, pataas ng pataas, yung kanya naman pong sanga ay palawak ng palawak. Palaki ng palaki ng palaki, at padami ng padami, payabong ng payabong yung kanya pong mga dahon. Amen po ba? Kaya sa ministeryo pong ito, alam niyo po ba, maging kagalakan at kalakasan po sa ating puso na maging parte po tayo na ministeryong ito. Na kung ikukumpara nga po ito sa naglalagay ng churches, ang layo po talaga kung ituturing po natin sa bilang. Amen po ba? Amen po? Yung naglalagay ng churches, napakarami naman po talaga ng kanila pong bilang. Bilang lamang po yun. Pero alam niyo po ba dito po sa ministeryong ito, hindi lamang po bilang yung pinapalaki po ng Lord, kundi yung kwalidad. Amen po? Magkaiba po kasi yung kwalidad saka sa bilang. Amen po ba? Na tayo hindi lamang po tayo pinapadami po ng Lord. Naniniwala po ako na lahat po ng dinadagdag ng Diyos sa ministeryo pong ito, lahat po ng nililigtas, inaabot po ng Lord, ay talaga naman po masasabi nagpapakatotoo sa harapan ng Diyos sa buhay. Amen po. Kasi nga kagaya po nito, kung hindi po tayo naging tinuruan po ng Lord na maging totoo, bakit po tayo magtsatsaga sa lugar po na ito? Kung tutusin, napakarami pong churches na pwede pong pasukan na puno po ng aircon, puno po ng mga pailaw, puno-puno po ng magagandang upuan, magagarang upuan, at pwede naman po tayong pumasok po doon kung yun lamang po yung ating pong habol. Amen? Subalit narito nga po tayo sa isang dako, dito po sa Angono na madalas po nagtitiis po tayo sa init, kagaya ko po nakakaot po tayo at tayo po'y talaga naman pong lamig na po sa presensya ng Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Alam niyo po, hindi po natin habol po sa lugar po na ito yung gumanda lamang yung church, gumanda yung mga bangko, maging kung ano pa man itsura po ng church po na ito, kundi yung ating pong buhay ay maging tumpak sa harapan ng Diyos sa buhay. Yun po yung kalooban ng Diyos sa buhay, na dumami po tayo sa bilang, kasabay po nito po yung kwalidad po ng ating pong buhay. Kasi po, hindi po lingid sa ating kalaman na napakarami pong churches na naitindig sa mundong ito, hindi lamang po sa Angono, sa Antipolo. Buong mundo po, napakarami po naglalaki ang churches na nakatindig sa oras na ito. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang pagtindig po ng mga churches. Iba po, mga mega church na, iba po pasimula pa lang din po. Subalit po ang kanila pong buhay, no po, alam po ng Diyos at inihahayag po ito sa ating po mga mata kung ano pong meron po, kung anong buhay po yung meron po sila. Sabi po nila, nagsisimba po sila sa Diyos. Amen. Kagaya po ng sulat ni Santo Pablo. Sabi po ni Santo Pablo sa mga kay Timoteo na ipinapakilala nilang sila ay naniniwala sa Diyos. Sige nga po, buksan po natin sa aklat po ng Timoteo. Yan, sabi po dito sa chapter 3 verse 5. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 5. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kita nyo po? Sabi po ni Santo Pablo kay Timoteo, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Grabe po yung sulat ni Santo Pablo. Yung mga tao kung panay ang simba, linggo-linggo, presente po sila sa mga simbahan. Ang gaganda po ng kanila pong mga kasuotan mula ulong katalampakan. Grabe pa po yung mga pabango. Grabe pa po yung mga kasuotan, bagong-bago. Amen. In order kung saan sa orderan. Amen.
Pagtungo po nila sa church ay napakabanal pong tingnan. Napakaganda po ng pangungusap, napakaganda po ng mga awitin, subalit pag-uwi po sa kanila pong mga buhay, alam po ng Diyos yung kanila pong mga ginagawa at ito po'y pinapahintulutan na makita niya po. Makita po ng mga taong kinakalugdan po ng Lord. Amen. Yung mga nagpapakatuto sa Kanya. Alam niyo po kasi mabilis pong makita po yung pagkakaiba, yung comparison ng dalawang isang tao kapag meron pong dalawang tao. Amen po ba? Na magkaiba po ng sitwasyon o ano po yan, katangian. Tama po ba? Pag magkasama yung puti sa kaitim, mabilis mo makita kung alin yung puti. Amen. Kapag nakakita ka ng dalawang may buhok, yung isa maiksi, yung isa mahaba, mabilis natin makita kung alin yung mahaba, yung buhok. Amen po ba? Pag nakakita ka ng dalawang klase mata, yung isa singkit, yung isa, ano po? Huge. Glory to God. Sa buhay po ng mga sumasampalataya sa Diyos o nagsasabing sila'y sumasampalataya sa Panginoon, mabilis pong may kumpara, makita ang pagkakaiba kapag nagkakasalubungan or pag nagkakasama po yung dalawang nagsasabing sila po'y sumasampalataya sa Diyos. Amen. Sa mundo ito, sabi nila, naglilingkod ako sa Diyos. Ako'y sumasampalataya sa Diyos, pero tingnan mo po yung bibig. Panay po ang pagmumura. Panay po yung tinatawag na pagtutungayaw sa ibang pong salinlahi. Sa Bicol po ang salita pong pagtutungayaw, pagmumuray, pagmuda. Kahit po sa Bicol, ako po ay saksi na dahil gano'n rin po ako noon. Alam niyo po yun, nakala ko po talaga ay kumikilala ako sa Diyos. Subalit, yung aking pong bibig po noon, paminsan-minsan, hindi naman po gano'n kalala. Talaga nakakapagsambit po tayo ng mga basurang salita. Mabilis pong makita ang pagkakaiba. Alam niyo po, nung makarating po ako sa ganitong uri ng gawain ng Diyos, sa una po, sa totoo po, ako po'y nag-obserba. Nung una po, natatawa ako kasi babi ko, bakit ganyan yung paraan ng kanilang pagsamba? The time na nakapasok ako sa pinakalikuran ng church, pinakalikurang bahagi ng church, doon po sa pinakahuling bangko, doon po ako nakaupo at pinagmamasdan ko po talaga yung nasa paligid ko. Kung paano po pumalakpak, kung paano po sumayaw, kung paano po magsalita ng praise, ng amen. Lahat po pinag-obserbahan ko. At habang tumatagal po ako, nung napatawa-tawa lang po ako, dahil hindi naman ganito yung uri ng pagsamba o paglilingkod sa Diyos yung kinagisnan ko. Subalit, nung ako po'y naglalaon na po sa paglilingkod sa Diyos sa buhay, nakita ko po talaga yung pagkakaiba. Nagrabe po yung impact po sa atin. Amen? Kaya, kagaya ko po noon, na mula po sa wala pong naunawaan, kinabagan po ng Lord na makarating sa ganitong uring kalagay na hanggang po sa pangaral ng salita namin, hindi ko po akalain na ako po'y gagamitin po ng Lord. Isa pong dapat po natin maunawaan na sabi po ni Santo Pablo, kapag nagkaroon po tayo ng anyo ng pagiging maka-Diyos, kinakailangan makita yung kapangyarihan nito sa ating pong pamumuhay. Dahil sabi po ni Santo Pablo, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Yung, ano po yung pinapaiwasan niya? Yung mga taong claiming as a Christian, as a children of God, amen, as a believer, pero wala pong sa kapangyarihan ng buhay. Amen po ba? Amen. Dito po, wala po ditong pikian. Wala po tayong maitatago po sa harapan po ng, ano po, ng Diyos. Sabi nga po ni Santo Pablo na ano po, pati yung ating pong mga isip at puso ay nasasaliksik po ng Diyos. Amen po ba? Sa aklat po ng Hebreo po yun. At marami pa po ditong sinabi si Santo Pablo, hindi lamang po kay Timoteo na hindi lamang po sa kay Timoteo kundi maging sa mga taga-Efeso. Pare-parehas po o related po yung bawat mensahe po ni Santo Pablo sa nagkaiba't ibang churches na iwasan po natin yung mga nagsasabing Kristiyano pero hindi po nagkikita sa kapangyarihan ng buhay. Amen. Kalooban po ng Lord na dumami po yung bilang ng Victorious Marriages Ministry at lalong-lalo na po yung kwalidad. Yung makita po tayo ng Lord na totoo yung puso natin na nagpipraise kahit mainit, nag-worship kahit paputol-putol yung mic, amen? Kasi naglalakihan po yung mga churches around the world. Nagaganda po ng mga speaker, ang gaganda po ng mga instrument, ang gaganda po ng mga boses, pero sa tingin po kayo natin 100% na nakakarating sa langit ang kanila po mga pagsamba.
Sabi nga po ng isang mga ngaral ng lingkod ng Diyos na baka yung kanila pagsamba ay nasasabit po sa kanila pong mga kisame. Tayo po mga minamahal, alam po ng Diyos na yung pong puso po natin sa araw po ng linggo, madami man po tayo o kakaunti, ay talagang yung puso po ng ministeryo kung ito'y makarating sa trono ng Diyos, ang ating po mga pagsamba. Amen po. Kasi mahirap po yun eh, kanta ng kanta. Yung iba po mga churches, pero hindi po alam kung nakakarating po sa trono po ng Diyos sa buhay. Alam niyo po kasi, paano po natin malalaman kapag nakarating po sa Diyos ang ating po mga pagsamba? Ako po simple lamang po. Kagaya po ng isang mensahe na po, kapag tayo po nag-chat sa isang tao, sa mga lugar po siya naroon, naniniwala po ba tayo na mabilis po nating ma-recognize or ma-identify kung natanggap niya po yung mensahe pinadala natin kapag siya po nag-reply? Amen po ba? O sa isang tawag, kapag tumatawag kasi isang tao, mas mabilis po natin ma-identify na yung isang tao ay sumagot sa atin kapag sinagot niya po yung atin pong tawag. Amen po ba? Ganon din po sa paraan po ng pagsamba sa Diyos sa buhay. Kapag tayo po'y sumasamba sa Diyos sa buhay, imposibleng hindi po iparamdam, ipaunawa sa atin ng Lord na natanggap niya po yung atin pong mga mga hinandog sa Kanya. Sabi nga po sa Lumang Tipan, po ang kanilang paraan ng paghahandog sa Diyos sa buhay talaga namang sa mga nag-aalay po sila ng mga hayop, gumagawa po sila ng altar, at para lang po na malaman na ito po'y tinanggap po ng Diyos, meron pong uusok, amen? Kasi noon po tinutupok po ng Diyos. Kapag hindi po tinupok yung handog ng mga nasa Lumang Tipan, ibig sabihin po nun hindi po yun, kinalugdan po ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa atin po kailangan maramdaman po natin yung init ng presensya ng Diyos sa buhay habang tayo po'y sumasamba. Yung ating po mga puso ay talaga naman tinutupok po ng Diyos. Yung po bang bawat mensahe ng inaawit po natin ay talaga man tumatago sa ating po mga puso. Hindi lamang po natin pinapakinggan or namumutawi sa ating po mga labi ang ating po mga pagsamba. Talagang mula po sa ating puso, talagang maramdaman po natin yung init ng presensya po ng Diyos sa buhay. Amen. Kaya kalooban po ng Diyos, sabi po, isang katunayan ang Diyos po ay kalooban niya pong tayo po ay dumami. Ganon din po yung pinangako niya kay Amang Abraham na mula sa kanya patungo po sa panahon na kinakalagyan natin. Sabi po ng Diyos kay Amang Abraham, kagaya ng bituin sa langit, kagaya ng buhangin sa dagat, ganyan ang magiging lahi mo. Amen? Kalooban po ng Diyos na dumami yung sumasampalataya. Amen? Kasi ano po si Abraham? Isa po siyang perfectong mananampalataya sa panahon na kinakalagyan niya. Ngayon sa pagdami, sa pangako po ng Diyos kay Amang Abraham, ganun po yung inaasahan niya sa buong mundo. Na kung paano si Amang Abraham ay sumasampalataya ng totoo at perfecto sa Diyos sa buhay, na kahit siya ay matanda na, amen? Siya po yung naniwala sa Diyos, ganun din po sa panahon na kinakalagyan natin. Amen? Gusto niya pong dumami yung mga taong sumasampalataya sa kanya kagaya ni Abraham, na hindi po nag-aalinlangan anumang sitwasyon ng buhay ang kaharapin niya, may problema o wala, may pagsubok o wala, may pera o wala. Amen? Kasi marami po naniniwala sa Diyos pag meron lang, pag magaling lang, amen, pero pag wala na, tingnan mo natin ang mangyayari. Lord, totoo nga ba? Buhay ka ba? Kakanda ba? Natutulog ba? Hindi po natutulog ang Diyos. Sana nga wala na pong kumanta ng kantang ganon. Amen? Ang kanta pong ganon, yun po yung salita mo or yung awitin na wala pong naunawang salita ng Diyos. Bakit pagtatanong ng isang tao, natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Amen? Kasi pag natulog po ang Diyos, baka wala na tayo dito. Amen? At saka, ano po ba yung dahilan na pagtulog? Pagod. Ang Diyos din naman po siya napapagod. Amen? Bakit ba tayo nagpapahinga dahil sa pagod? Bakit ba tayo napapahiga? Dahil po sa pagod. Kaya, ang Diyos kalooban niya pong dumami po tayo. Hindi po siya mapapagod na padamihin po yung kanya pong mga mga anak. At tayo po yun. Amen? Tayo po yung bunga. Tayo po yung kabilang sa pangako ng Diyos kay mga Abraham. Imaginin mo po yung mga bituin dyan sa langit, kasama po tayo sa kumikinang po dyan. Imaginin mo po pag pumunta ka sa dagat, kabilang tayo sa buhangin na di po mabilang po na. Amen? Lord of God. At alam niyo po ba, sa panahon pa rin po ng lingkod po ng Diyos sa buhay, sino po ito? Si Noah. Alam po natin ang kaganapan sa panahon niya.
Nasabi po ng Diyos, gugunawin ko ang buong mundo. Dahil nakita po ng Diyos yung pagdami po ng tao, pagdami din po ng kasalanan. Ngayon po dahil sa isang matuwid na tao na ang pangalan po ay Noah, ay talaga nagpasya po ang Lord na pagawin itong taong ito ng arka or barko na lululanan po ng mga tao na ibig niya pong iligtas sa panahon po na yan. At hindi lamang po ng mga tao, kundi ng mga hayop. Ngayon, kalooban po ng Diyos na dumami po, hindi lamang po yung tao. Tingnan niyo po pati po yung mga hayop. Ano pong ginawa po ng Lord? Pinagsama po, pinasama po ng Diyos kay Noah yung tagdadalawang uri po ng ng hayop. At ano po yun? Is yung isa babae, yung isa lalaki. Kaya nga po hindi po pwedeng pagsamahin, hindi po pwedeng pagpartner yung dalawang lalaki, amen. Hindi po pwedeng pagpartner yung dalawang babae kasi hindi po sila dadami. Amen po ba? Ngayon, nagawa po yun ang Lord sa mga hayop. At alam niyo po ba, sa dami po ng hayop po na yun, lahat po ng species, amen, lahat ng uri ng hayop na yun, sa tingin po ninyo, napakadali po bang pangalagaan ng mga hayop na magpatuloy po sa mundong ito? Alam nyo nga po sa bansang Pilipinas, napakarami pong endangered species po rito. Amen po ba? Isa na po doon yung agila. Isa na po rin yung mga dolphin. Amen. At sa buong mundo, napakarami po ng endangered species. Amen. Yung nanganganib na po yung bilang po nila na maubos. Amen po ba? At yung pagpapatuloy po ng kanila mga bilang ay hindi po ganun kadali. Alam niyo po yung mga nangangalaga po sa mga hayop na nakakaalam at nakakaunaw kung gaano kahalaga ang mga hayop na natitira po na yan. Ginagawa po nila lahat ng paraan para mag-multiply, para dumami, para magpatuloy yung mga lahi ng mga hayop po na yan. Ano po ba? So sa buhay po ni Noah, mag-isa lang po siya kasama po ng kanyang asawa at mga anak. Di ko alam kung tumutulong din po ba yung mga anak niya sa pag-aalaga po ng mga hayop po niya. Pero isa lang ang alam ko, yung lahat ng ipinasakay po ng Diyos kay Noah sa arka, tungkulin po ni Noah na pangalagaan. Amen. Yung kanya pong mga, alam niyo po yung ipinasok po doon. Kasi kung pababayaan niya lamang po yun, magkanya-kanya po dyan, mahirap po yun. Saan po kayo nakakita ng kalabaw na pinabayaan lang dyan sa labas? Na kahit damo yung kinakain niya, di ba po lahat ng kalabaw po dyan, meron po may-ari? Saan po kayo nakakita na yung mga aso po dyan ay nabuhay ng malusog, dumami ng tama, nang walang nag-aalaga. Karamihan ng walang nag-aalagang aso dyan, kagaya nga po kagabi, at kung ano yung nangangamoy dito sa paligid. Ang alam kung anong nangangamoy, hindi yun kung saan pa man. Hanap ako ng hanap kung saan yung nangangamoy dito. Yun po pala may dumaan pong aso na siguro hindi pa po nakatikim ng tubig. Siguro yung dila niya nakatikim ng tubig pero yung kanyang balat hindi pa. Ano po yung tinutukoy ko? Hindi pa po ito nakaligo. Hindi po maganda po yung amoy niya. Marahil, wala po nag-aalaga sa kanyang amo, nakakalungkot, nakakawa yung aso at hindi po maganda sa nasa paligid niya po. Amen. Kaya, alam niyo po yung pag-aalaga po ng hayop, bagamat hayop po yan, ay talagang responsibilidad po yan. Amen. Pagkaroon ka ng pusa, aso, isda, ano mamang rabbit, yung mga nakikita ko po may mga pets, kagaya ni Pastor Akat, may dinala po siya dun sa Mangers na isda. Alam niyo po kapag hindi po tayo marunong po mga laga ng isda kagaya nun, sabi ko Pastor Akat, kailangan po niya ng oxygen. Kailangan ba? Kita niyo po nung hindi niya pa po alam yung tingnan niyo po, nakitil yung buhay. Amen. Naluto po sa tubig dahil dun sa loob, di naman po kami araw-araw po na mag-electric fan, itututok namin electric fan po doon. Amen. At di naman po namin yung kulungin sa may aircon, talagang papalit-palit ng claim. Amen. Wala pa pong mga halaman na lang nasa lupa. Alam ko po ang isla hindi po pwede mabuhay na walang oxygen. Amen. Kaya nga po sila nasa dagat, kaya nga po sila may asang. Kahit may asang po sila pag wala silang malalanghap or mahinga, ma-absorb na oxygen ay talagang dead po sila. Kagaya ng tao, kahit gaano pa kaganda ang lungs mo, pag nabuhay ka sa Metro Manila, wala ka nakita ng kahit 10 na talagang delikado yung bagam. Araw-araw masisiyon mo yung usok. Amen po ba? So ngayon, ang pangangalaga po sa isang hayop ay hindi po ganun kadali. Kinakailangan alam po ng may-ari ng hayop kung ano yung kailangan kainin, kung paano alagaan, kung kailan papaliguan, kung ito po yung kailangan paliguan. Amen po ba?
Ngayon, sa panahon po ni Noah, talagang nakaka-stress siguro yun bilang po ng mga hayop po na inalagaan niya po. Tungkulin niya pong pangalagaan yung mga hayop po na naligtas sa panahon po na yan para ito po patuloy pong magpatuloy sa mundo. Mag-multiply po sila. Siya po yung pinagkatiwalaan ng Diyos para mag-multiply yung mga hayop. Alam niyo po sa panahon na kinakalagyan po natin. Kagaya po ni Noah, kapag tayo pinapabilang sa ministeryong ito, wala naman pong ibang pinagkatiwalaan po ng Diyos po dito para tayo po ipangunahan, kundi yung lingkod po ng Diyos sa buhay. Amen. Ano pong pangalan niya? Pastora Richie Dradan. At sa kabuuan ng Body of Christ, may kinikilala po tayong apostol po ng Diyos. Amen. Ako po kinikilala ko personally na siya po yung lingkod ng Diyos at lahat ng turot aral niya pinapakinggan ko po. Amen. Kung hindi niyo pa po ito nakikilala, makikilala niyo po ito sa tamang panahon sa inyo pong sariling kapamaranan sa tulong po ng Diyos sa buhay. Amen. Alam niyo po, ang pangangalaga po ng tupa ay hindi po ganun kadali. Tupa ng Diyos. Amen po ba? Kahapon nga po, sa totoo lang sa loob-loob ko habang nagkakaiyakan po doon sa Salong chapter na talagang grabe po yung pagdalaw po ng Diyos sa buhay sa pagdayo po ng lingkod ng Diyos Pastor Children. Talagang yung kaluwalhati ng sundaldama po ng ating pong puso. Yung po bang nagpipicture ka lang naman po sa nangyayari sa loob ng church ay talagang di ko po talaga nagawa na mag-picture kasi sumabay na po ako sa palaho at iyakan po ng mga naroon dahil ramdam ko po yung presensya po ng Diyos habang nakatayo po yung lingkod ng Diyos sa buhay. At alam niyo po sa loob-loob ko, sabi ko, Lord, salamat sa mga chapter na nagpatuloy. Salamat po sa Salong, salamat po sa Lipa, salamat sa lahat ng chapter. At kasama po itong sa... Alam niyo po kasi dumating ako sa yugto na humingi pa ako ng tawad sa Diyos. Bakit po? Marahil po sa akin pong kabataan bilang isang mga aral salita ng Diyos, ay marami pa rin naman pa akong kailangan maunawaan. Hindi ko po kiniklaim na sobrang dulo na ng isip ko na kagaya ng iniisip ng iba. Sabi ng iba, nagmamatas ng inyong mga youth pastor. Kung alam lang po ng mga taong ito kung gaano po kami, kung gaano po kagaya ko, kung gaano po tayo sumusubsob sa presensya ng Diyos, humingi ng kahabagan na makapagpatuloy lamang sa paglilingkod ng Diyos sa buhay, hindi po kami nagmamatas. Ako po sa personal kong kalagayan, bilang isang napagkatiwalaan sa dako ng sa San Juan, Batangas, sabi ko, Lord, patawarin mo kung itong lugar na ito maiwanan ko pansamantala. Kung kaluban mo magpatuloy ako dito, ibabalik mo ako dito sa tamang panahon. Sabi ko, Lord, turuan mo pa ako sa maraming bagay. Palawakin mo yung pangunawa ko, yung pagtitiis ko, pagmamahal ko, lahat palawakin mo. Kasi alam niyo po ba yung San Juan, Batangas? Naiwanan ko po siya. Amen? Naiwanan ko po siya. Bakit? Marami pa akong gusto pong matutunan sa Diyos. At alam ko po kahit iwanan ko yung lugar na yun, hindi naman po iniiwanan po ng Diyos. Amen po ba? Na kahit nga po wala po sa lugar na yung mga kaluluwang iniligtas ng Diyos ay nagpapatuloy po. Amen. Na tayo po pupunta pa rin po rin kapag may panahon, nabibisita na lamang po natin. Pero yung magkaroon ng ganito pong chapter, amen. Sabi ko, Lord, salamat sa Salong, nag-anniversary na. Salamat po, Panginoon, sa Lipa chapter, nag-anniversary na. Nag-anniversary yung Kainta, nag-anniversary yung Arenda. Lahat na ng churches, ito nga po naka-line up na po ito mag-anniversary. Amen. Kaya alam niyo po, magalak po tayo. Dahil meron po mga lingkod po ng Diyos na tumutungo po dito at kasama po tayo po sa nagiging kabahagi na magpatuloy pang gawain po na ito. From least to greatest, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos po nangako po sa Victorious Marriages Ministry na lahat ng chapter ay mumultiply niya. Amen! At ang pangangalaga po nito, hallelujah, ipagkatiwala po natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanya pong mga lingkod. Pastor Richie Dradan. Amen po ba? At sa mga itinatalaga ng Lord sa lugar po na ito, kahit dalaga o kahit binatang pastor, amen, kahit full-time, kahit sino pa mga manggagawa, kahit sino pa yung tumayo po rito, ipagkatiwala po natin na hindi po mababa at hindi po pwede mapigilan. Amen, sabi nga ng tema sa dako ng Lipa, na yung tema po nila nun ay Unstoppable God. Sabi po ng Diyos, papadalan ko yun ng sunod-sunod na tagumpay. Amen. Kaya itong chapter po ng Angulo, huwag tayo ma-discourage. Alam niyo po, dumating kami sa yugto sa San Juan, Batangas na tuwang-tuwa po kami may nakarating na isang attendee. Alam niyo po yun, lugmok na po kami sa harapan, kakapray. Sabi ko, Lord, wala man lang ba magsisimpa ngayong araw na ito? Ang dami pa naman prepare na mga upuan. Nangiram pa kami sa barangay, nagluto pa kahit pa paano, bumilap pa ng tinapay para lang may latag sa atin. Alam niyo po, basag na basag yung puso. Kasama ko po si Brother Mac.
luhod po kami dun sa harapan. Sabi ko, Lord, wala ka bang ipapadala? At alam niyo po, babang nananalangin po kami. Sabi po ng nasa labas, tao po. Sabi ko, nabuhay kami. Bilis. Nagkasabay po kami ni Brother Magtamay. Sabay kami nananalangin, nakapigit po kami. Pagtawag ng tao po. Ay, tayo po kami agad. Grabing kagalangan po namin na may nakarating na isang kaluluwa. Ito po, hindi po kayo isang kaluluwa. Hindi po kayo isang tao lamang. Napakarami pong tao po dito at nagpasimula na po sa ganitong bilang. Ito po dadami. Amen. Patutularan po tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoong Kristo. At alam niyo po, bagamat wala po tayo sa lugar po ng San Juan, tuloy-tuloy po itong taon na ito, yung pinakaunang umattend ng araw ng linggo, tuloy-tuloy po ito, bagamat hindi na po sa ministeryo ito. Pero pag tayo po tumutungo po doon, gustong-gusto po nila makinig. Sabi niya, ibang-iba kasi kayo, pastor. Kahit yung mga binata pa, kahit mga kababata pa ninyo, talagang ibang-iba kayong mangaral. Amen. Kinukumpara po tayo sa mga churches, mga nangangaral na salita ng Diyos po roon. Bakit po ang tatagal na po ng mga churches po doon? Yung mga pastor po doon, naglalakyan po yung kanila mga tiyan. Hindi naman po tayo ng lalaki ito po, pero yun yung nakita po natin. Nagpuputihan na po yung kanilang buhok. Ibig sabihin, marahil tumagal na po sila sa Panginoon. Amen. Marami na po sila nakain, mahabang panahon na po sila nabuhay sa saan po? Sa mundo. Glory to God. Praise. Kaya dito po sa Angono, paniwalaan po natin na praise. Paniwalaan po natin na ang Diyos may ginagawa po siya sa ating po mga buhay. Kailan po bang anniversary sa lugar na ito? Dapat alamin po natin yan kasi nakarang anniversary po sa dako ng ano po yun? Arienda. Sabi pa naman po nung nagpalarong MC po doon. Okay, ang sino man makakalapit sa unahan at magkakapagsabi sa akin ganong araw o kailan nagsimula ang chapter ng Arienda, ay bibigyan ko ng something. May bibigay daw pong premyo. Alam niyo po, nakakalungkot, wala pong pumupunta sa unahan. Nag-aantayan po sila kung sino nakakaalam. Sino, ano. Ay, hindi po pwede ganun. Amen. Ang muna dapat pong makaalam kung kailan ang anniversary sa bawat chapter ay yung mga taong inabot po ng Lord sa lugar po na yan. Palakpakan na lang sa buhay. Dahil ang lugar po ng Arienda po, kagaya sa lugar po nito, praise. Iba't ibang tao rin po kasi sinusugo po doon. Amen? Kaya marahil nahirapan po sila na ma-recognize, ma-identify kung anong araw. Pero dito po, alamin po natin po yan. Amen? Para alam po natin kung kailan po i-celebrate yung ginawa po ng Lord. Makita po natin na mula po sa kaunti, sa anibersaryo po na naniniwala po ka napakarami pong kaluluwa nililinis sa Diyos sa buhay. Kaya, yan po, sabi po kasi ng Diyos sa aklat po ng Amos chapter 3 verse 6 na nalilipol ang bayan po ng Diyos dahil po sa kakulangan po ng karunungan. Ulitin ko po, nalilipol ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan ng karunungan. Kaya dito po, hindi po pumayag si Lord na mawalan tayo ng karunungan. Bakit? Narito po yung mga lingkod ng Diyos, narito po yung Victorious Melodies Ministry, ayaw po ng Diyos malipol. Hallelujah, ayaw niya pong malipol. Ano ba ibig sabihin na malipol? Maparusahan, maubos ng tuluyan yung mga taong walang pagkatakot sa Diyos. Amen. Ayaw po ng Lord na ayaw po ng Diyos na ang Angono, gaano man po ito, kabanal, kamakasalanan. Ayaw po ng Lord na sino man pong tao po sa lugar po na ito ang pahamak kahit isa. Amen? Kaya po ang karunungan na lagi pong binibigay at inahatid po ng Lord sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, huwag po natin i-miss. Huwag po natin sayangin. Amen po ba? At ito po atin pong ibalita. Oy, may church dyan sa Angono. Anong po tawag? Hindi po alam ang lugar na ito. Lagi po natin ibalita na meron pong gawain sa lugar na ito. Kung meron po tayong mga social media, mainam po nilagay po natin sa social media kung anong araw, kung anong oras po yung mga gawain po dito. Dahil naniniwala ako na kung ano ilagay natin sa social media, makita po ito ng mga taong, sabi nga po, friendan sa Facebook. Karaniwan po sa friend mo ng mga tao ay yung mga malapit po sa kanila, malapit sa bahay, malapit sa buhay. May po ba mga kabarangay, katrabaho? Tama po ba? Kaya malaman po nila na may gawain po dito. Lahat po ng kapamaraanan ay gawin po natin para matanggap po nila yung karunungan. Amen po ba? Kasi yun po yung ginagawa po ng Diyos
na bagamat nalilipol po ang kanyang bayan dahil sa kakulangan ng karunungan, pero ang Diyos walang tigil po siya nagsusugo ng kanyang mga lingkod. Mula po sa lumang tipan, mga propeta sinasend niya patungo sa bagong tipan. Praise. Patungo po sa bagong tipan, ano po, sinusugo niya po yung mga apostol sa pangunguna po ng Panginoong Jesucristo. Isinugo po ng Diyos ang kanyang Panginoong Jesucristo. Sabi po ng John chapter 3 verse 17, isinugo niya po ang kanyang bugtong na anak, hindi para hatulan yung sanlibutan, amen, kundi para iligtas, amen. Isinugo niya po yung bugtong na anak sa Angono, yung mga pultan, yung victorious ministry sa lugar ito para hindi hatulan. Pakiramdam siguro ng mga tao makarinig dyan na alam mo, nag-inom po sila, o bawal mag-inom, hindi po natin sila hinahatulan. Yung mga sumasamba sa rebulto po niya, hindi po natin sila hinahatulan. Sabi po yun ng Bible, nalilipol at napapahamak ang aking bayan dahil sa kulangan nila sa kaalaman. Akala po kasi ng mga tao, okay lang mag-inom, okay lang maglasing, okay lang sumamba sa ibang Diyos, okay lang ayon sa libutan. Akala po kasi ng mga tao, okay lang ang lahat ng bagay, pero hindi po yun okay pag wala sa salita ng Panginoon. Kaya kung sino mang tao na nag-aakalang okay yung kanyang buhay, kinakailangan niya ng karunungan para hindi po siya masama sa malilipol. Nung sa panahon po ng mga taga-Sodoma at Gomora, akala po nila okay lang na may love sa kapwa lalaki. Akala nila okay lang na may love sa kanilang kapwa babae. Akala po nila okay lang pumasok sa kahalayan. Akala nila okay lang na makipagrelasyon at maging kursunada po nila yung mga anghel na sinugo po ng Diyos. Pero hindi po yun okay, taliwas po yun sa salita ng Diyos. At iba pa po mga kasalanan, Sodoma at Gomora, hindi po okay sa harapan ng Diyos. Natupok, nalipol, nasunog, namatay, naubos, naabo, na wala, nagunaw ang Sodoma dahil po sa kanilang kakulangan sa kaalaman. Marahil nandun na po si Joshua, sinugo po ng Diyos, amen? Marahil naroon na po si Abraham, napupuntahan na ito ni Abraham, pero baka dinadaan-daanan lang siya po ng mga taga-Sodoma at Gomora. Nakakalungkot po yun, amen? Ang churches na inilalagay po sa bawat lugar, at ang bawat lingkod po ng Diyos nakakarating sa bawat lugar na yan, nakakalungkot po na kapag dinadaan-daanan lang po ng mga tao. Alam niyo po yun? Nandyan yung church, dinaanan lang. Alam may simba, dinaanan lang. Naririnig yung praise and worship, dinaanan lang. Nakasalubong si pastor, dinaanan lang. Ibig sabihin po, ayaw po nila ng karunungan. Amen? Kaya ako po, sa totoo lang po, kapag nakita ko po ng lingkod ng Diyos sa buhay, masarap po makita ng kanila pong mga buhay na nariyan, nangangaral. Sabi nga po ng aklat ng Roma chapter 10, chapter 3, na okay gandang pagmasdan ng mga naghahayag ng magandang balita. Dito po ba, ang sarap po bang makita na mayroong naghahayo po dito, Pastor Leandro, Brother Mark, amen? Lahat po nagiging kabahagi na mayroon pong Pastor na baby. Ang sarap pong pagmasdan. Amen? Kasi yung mga lugar na wala pong nangaral sa salita ng Diyos, kawawa po sila. Wala silang kamuang-muang, magugunaw na yung mundo. Amen? Bansang Israel. Walang kamuang-muang yung mga tao sa bansang Pilipinas. Akala nila, sa kanila lang yun. Hindi po. Lahat po ng kaganapan sa buong mundo. Amen? Anumang bansa po na related at konektado po yan sa salita ng Diyos sa buhay. Amen? Magtatagguto, magtatagbagyo, taglindol, taggera, lahat ng tagtag na yan na nagaganap sa buong mundo. Yan po yung mga palatanda na pababa ng Lord. Kaya, yung mga walang kaalaman po yan, nakakalungkot po. Kaya nandito po yung Victorious Ministry para hindi po malipol. Amen? Yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos sa buhay. Ako po, akala ko nun, alam ko lahat ng bagay. Kasi nga po, palagi kong pinapatuto, ako po yung marunong sa eskwelahan kahit pa paano. Akala ko alam ko na lahat ng bagay, pero hindi. Nung makita ko po ang salitahan ng Diyos, mabasa ko ito, marinig ko po yung sa nangangaral, hiyang-hiya po ako sa sarili ko, hiyang-hiya po ako sa Diyos. Sabi ko sa edad ko na ito, 19 anyos, akala ko marunong na ako sa buhay. Na wala pa naman po talaga napapatunayan, hiyang-hiya po ako nung marinig ko po ito. Okay lang po mapahiya, tanggapin po natin pagkahiya kapag galing sa salitahan ng Diyos sa buhay. Nagpakababa po ako sa harapan ng Diyos sa buhay. Sabi ko, Lord, sige, tatanggapin ko yung pangangaralan kahit masakit sa puso ko, kahit kontra yan sa paniniwala ko, kahit kontra yan sa kinagisnan kong reliyon. Sige, Lord, tatanggapin ko yan. Kasi sinabi mo yan. At di nagtagal, nakatanggap po ako ng kaligtasan, palakpan natin sa buhay. Ang sino mang gustong magpaligtas, huwag tayong mag-resist, huwag tayong kumontra. Amen. At nakakita ng isang taong nasusunog sa loob ng isang bahay, dumating yung bumbero. Sabihin nung isa nasusunod, ay ayoko sa iyo, ang pangit mo, ay isa pang bumbero, gusto ko yung gwapong bumbero. Hindi po pwede yun, amen? Kung sino yung bumberong dumating, yun yung liligtas. Amen.
Sa bansang Pilipinas, no choice po tayo. Kahit ayaw mo kay President Marcos, pag siya na po yung lumuklok po dyan, kahit gusto mo kay Leni Robredo, kahit gusto mo kay Manny Pacquiao, at siya mga iba pang kandidato, pag si President Marcos na po yung nariyan, wala ka ng choice kasi yan yung nilagay ng Diyos. Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, tanggapin natin lahat ng bagay na sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amen. Sabi nga po ng Diyos, walang kagaya po ngayon. Kanina nga po nagtatawanan po kami dun sa van. Kasi kanya-kanya naman po mga parini po yung mga kandidato. Maganda po yun, nariyan po sila pero wala po makakatulong sa bansang Pilipinas. Bawat barangay, kapitanes, kagawad. Amen? Kundi ang Diyos sa buhay. Kaya mga yun, kaya itulong pang pisikal. Kaya bigyan ng yero, kaya bigyan ng semento, pero yung kaluluwa mo hindi niya kaya bigyan ng kaligtasan. Kaya niya bigyan ng 1,000 yung boto mo, pero yung kaligtasan mo, hindi niya saklaw ng kanilang mga panunungkulan. Amen? Amen. Kaya napakapalad po natin na may tuturing dahil from least to greatest, mula sa pinakaunti, pinakaaba, tayo po'y pagpapalay ng Diyos patungo sa pinakadakila. At lingid po sa ating kalaman, alam po natin ito, Jesus is coming soon, be raptured ready, na po mamuhay sa kabananan dahil nasusulat ang mga nabubuhay sa kabananan ay magpapatuloy sa kabananan at ang namumuhay sa paggawa ng kasalanan ay mamumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, kailangan talaga mapuntahan nito ng mga tao na namumuhay sa kabananan para sila masalinan. Amen po ba? Kaya, yun po. Sabi po ng Matthew chapter 13 verse 12, ang mayroon ay magkakaroon pa, ngunit ang wala ay mawawala, pati ang akala niyang sa kanya. Amen po ba? Sa mundong ito, nakala po nila, meron na po sila. Alam na po nila lahat ng bagay. Kompleto na po sila. Kampante po sila. No. Sabi po ng Bible, kukunin ang akala nilang nasa kanila. Amen. Pero yung mga meron pa, tatanggap pa. Tayo po, ano po ba yung meron po tayo? Jesus. Ano po yung wala tayo? Wala. Pag meron tayong Jesus, bibigyan niya pa tayo. Amen. Kompleto na tayo. May Jesus na tayo. Pero hindi po kompletong, sabi nga, bagamat kompleto na narito na si Jesus, pero ibibigay po ni Lord kung ano po yung mga meron po siya. Amen po ba? Kaya, dito po, mga taga-Angono, kung meron na pong kaluluwa po dito, may nakakarating ng 1, 2, meron ng children, meron ng kung ano pa mga edad po na yan, ano mang pamilya po na yan, pag nakarating na po yung 2, 3 po dito, sabi po ng Bible, ang meron pa, ay tatanggap. Ang 5, magiging 10, ang 10 magiging 20. At makita po natin dyan yung mga akala po nilang sa kanila na yung mga membro po nila. Akala po nila mapapasunod na po nila sa kanilang relihiyon, mga pamahin, mga kinagisnang pamumuhay na wala naman po sa Biblia. Akala po nila sa kanila po hindi po, sa victorious po yun. Amen! Ligtas po yun. Kahit gaano pa po karami pong bangka sa panahon po ni Noah, pag arko ni Noah yung pinapapasukan, no choice po yung mga nasa may bangka-bangka po na yun. Wala pong tatagal sa isang maliit na bangka. Kailangan po nila pumasok sa isang, sa isang maayos na bangka or barko, arka, na Diyos po mismo ang paggawa. Yung mga nandun sa labas, hindi naman po si Noah po yung gumawa ng bangka po na yun. Iba-iba pong taong gumawa po nun. Amen? Hindi po yung nagsalba ng buhay po nila, lumubog po yun kasi wala pong mga bubong at kung mayroon man pong bubong, baka butas na. Amen. Pag sumalsad po sa mga bundok, baka basag. Yung arka ni Noah, sumalsad pa po sa Mount Ararat, hindi man lang po na basag. Yun po yung pinakamatas, hindi po nabasag yung, yung arka. Ito po, sumalsad na sa lahat ng pagsubok, sumalsad na sa lahat ng mga problema ng mundo. Dumaan na po yung pandemic, nakatindig pa rin po yung ministeryo ng Diyos sa buhay. Amen? Lingid po sa kalaman ng iba. Yung iba po sarado na yung mga churches. Pero ito po, mga minamahal lang po natin na kahit pandemya, tuloy-tuloy po tayo. Isang patunay, hindi po tao ang nagtindig po ng ministeryo pong ito. Hindi ko po sinasabing tayo lamang po yung tama, tayo lamang po yung ligtas. Ang sinasabi ko, itong ministeryo pong ito, kabilang po ito sa babalikan ng Panginoon. At ang mga taong ito, sabi po ng Matthew 12:13, ang sino mang nag-aakalang meron sila, na membro po sila, hindi po sila yun sa kanila. Sa Diyos po yun. Dadalhin niya po yun sa tamang ministeryo. Kaya it's about time. Ito na po yung panahon na bawat lingkod po ng Diyos sa bawat bayan, bawat barangay, ng mga chapter. Amen. Mula po sa main church sa Pasig, patungo po sa Cainta chapter, patungo po sa Arenda, Taytay, Palaugan, sa Palusong, Bicol, sa Salong Batangas, sa Lipa Batangas,
At sa paglaw ng panahon, alam ko, yung Rosario Batangas, ililitas po yun ng Panginoon. Alam niyo po, it's about time na tuloy-tuloy na po tayo. Amen. Kasi yung mga church nag-aakalang sa kanila po yung mga kaluluwa, no, para sila po kay, ano po? Kanino po? Kay Jesus. Amen. Kaya, yun po mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po madali po maglingkod ng Diyos, pero naniniwala po ako na sa tulong po ng ating mahal na Panginoong Kristo, lahat po ay posible. Yung konti, dadami, yung 2 tinapay at 4 na isda, kaya niya pong pakainin ng thousands of people. Amen? 2 tinapay, 4 na isda, napakain niya po yung libo-libo. Pinag-pray niya po yung ito nga pong isda na offering ng bata, nag-multiply. Kaya bawat prayer sa mga blessing po ninyo, multiply po yan ng Lord. Amen? Kaya matuto lamang po tayo magtiwala sa Diyos, patuloy po tayo magkakaloob sa Panginoon kapag dumarating po yung mga panawagan po ng Diyos, dahil multiply po yan ng Diyos. He is the God of multiplication. Amen? Kaya glory to God, isa pang tayo pong lahat ay tumayo sa harapan ng Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay sandali pong yumuko sa presensya ng Diyos sa buhay. Ako po'y mananalangin. Oh yes, O Lord Jesus. Taas po natin mga kamay, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Pikit po natin ating mga mata kasabay ng pagtungo ng ating pumahon. Oh yes, O Lord Jesus. Oh yes, O God, hallelujah Jesus. Ama, Panginoon ka ng langit at lupa. Kami po hindi lamang po nagikinig at makikinig ng salita mo. Nagpapasya po ang aming pong puso na maniwala, kasabay po ng pagsunod po nito, God. Kaya marapatin mo po ang aming pong mga buhay sa iyong harapan. Na nagmula lamang po sa alabok, nagmula po sa wala. Sa isang buhay, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Narito po kami, Amang Diyos. Kung paano ka nangako sa iyong bayang Jerusalem, na mula po sa maliit ay papadamihin mo. Lahat po ng aming natanggap na ikaw po, Panginoon, ang pinakamahalaga. Ipaparamihin mo nga po, O Diyos. Oh, yes, hallelujah, 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 Jesus. Wala kang kapantay na Diyos. Ang mga pangako mo ay totoo, Panginoon. Glory to Diyos. Lahat po ng amin, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Lahat ng meron po sa buhay namin, ano man po ito, sino man po ito, Panginoon, saan man po ito, lahat po sa amin, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Hindi mo po kami bibiguin, hindi mo po kami papahinga sa pagsampalatayang ito, dahil ito po yung nakasulat na. Ito po yung Panginoon, sinilyuhan mo namang Diyos. Hindi po kami mapapahiya, hindi po kami mapibigay. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, dalangin ko po, na lahat nga po, Panginoon, ang pinangako mo, Diyos, ituloy-tuloy po itong mahiyag sa amin pong mga mata. Nasabi mo, ito po'y gaganapin mo sa lalong madaling panahon. Lagi mo po kaming gawing handa sa lahat ng bagay na yung papahintulutan sa mundo ito, sa buhay na ito. Mapayapa po ang aming puso, nalalangkad, Panginoon, sa iyong katawiran, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Oh, yes, O Lord. Idalangin ko sa araw din po na ito, ang Diyos. Lahat po na nagpasya na tumungo sa iyong presensya. Ano mang pumitigin ng bawat isa, di man po ito, Panginoon, mabulay sa pamamagitan ng pagsasalita, Panginoon, na mahaba o maiksi. Hayag na hayag po sa iyong mata, ang laman ng puso't isipan ng iyong mga anak. Mula po sa unahan, patungo sa likuran, mula sa pinakamatanda at pinakabata, babae at lalaki. Sa buong Victorious Medicines ni Ama, kitang-kita mo ang mga nagpasya, tumungo sa iyo, God. Kung ano pong pangangailangan ng bawat isa. Idalangin ko sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. O Diyos, ano man kung kanilang minimithi, ano man ang kanilang hinihiling, karaingan pagsusumamo. Ngayon ting araw po na ito, sumaaming lahat naman. Oh yes, O Lord Jesus. Pupashikat. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I bless them all, Panginoon. Mula sa ulo mo hanggang, mula sa ulagan talampakan. Lahat po na tayong gagawin. Sa lahat ng kanilang pupuntahan. Lahat po ng kanilang mga tao, mga kasama, nagpapala ko po ang inyong pong mga anak. Sa mga bigyan ng pangalan.
Kinarito po kami wala sa ngalan na yung ministeryo, Victorious Baptist Ministry. Pinangunahan ng yung lingkod, Pastor Richie Dradan. Lahat po ng karangalan ay may balik lamang sa aming mabuting Ama, ngayon at sa habang panalangin sa bilang amin. Po, darako po tayo sa formal na pagtatapos ng gawain. O kataas-taas ang salamat po sa dakilang pag-ibig. Ang dahil sa kapag-ibig mo, Panginoon, binigay mo sa amin sa Yesu Cristo. Kaya kami narito, Panginoon, salamat na lahat ng mga salita mo na tinuro mo sa amin mula noon magpahanggang ngayon. Na sa mga oras pong ito at mga araw pong ito ng mga pinahayag mo, Panginoon, salamat. Senyuan mo po ito sa aming mga puso't isipan upang saan man kami sumuntanga sa pag-aaral man pagtatrabaho, Panginoon. Marami pong salamat dahil ikaw ang tapat na Diyos na dala-dala namin ito. Dahil sinabi mo kapag nananatili sa amin yung mga salita mo, mananatili ka rin sa aming Panginoon. At salamat po sa pananatili mo sa aming mga buhay. Huwag mo po kami iiwalayan, Panginoon, ano man ang aming ginagawa sa mundo. At salamat po, Panginoong Jesucristo, sa pangunguna ng lingkod ko, Pastora Richie Dradan, at sa lahat ng mga anak mo sa Victorious Miracle Jesus Ministry. Nagbabalik po sa iyo ng matamis at mga pangyarihan sa pangalan mo, Jesus. Everybody say, Amen. Tayo po ay mga